Antonita Bertos Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, alas 6:05. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Matatapos na ngayong araw, Hunyo 30, ang 19th Congress at inaasahan na magpa-file ng kanilang panukalang batas ang mga bagong halal na mambabatas. Ang 20th Congress, ayon po sa aming resident historian na si Mother, ay magsisimula bukas, July 1. Ngunit opisyal na magsisimula sa July 28 sa joint opening ng Senado at Kamara kasabay ng ika-4 na State of the Nation na address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa pagpasok ng 20th Congress, magkakaroon ng 4 na set ng magkakapatid sa Senado. Ang mga Cayetano, Tulfo, Villar at ang magkapatid na Estrada. Samantala ngayong araw din formal na mauupo ang mga bagong halal na opisyal sa pagsisimula ng kanilang bagong termino kasunod ng May 12 elections. Habang ang COMELEC ay inaasahang desisyonan ang mga nakabinbing kaso upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at pag-aalinlangan. Isyu ng bayan. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At may dim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the Chess mic. across the track Hello. where the vibe Magandang umaga, bayan! as it should Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. find the border. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng We are never coming. Friday! Yuhuu! Bridge past the mills, past the Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? black cold with Sana'y okay na okay lang kayo dyan. Walang ubo, walang sipon, walang lagnat, walang sinat. Walang anumang iniinda sa katawan hanggang handang pumasok sa panibagong panimula ng linggo, panibagong paggawa. Kailangang mabuhay, kaya kailangang bumangon. Bumabangon ang mga bumabangon para sa mga itinataguyod na pamilya. Ayun. Yan ang ating mga manggagawa.
Ayan, aha. Sana'y ayos na ayos sa kayan. Panahon ng tagulan. Kaya't alam na natin. Alam na this. Hindi na dapat na bigla na nagugulat pa tayo na tayo biglang uulanin. Lalo pat umiiral pa rin ngayon, sabi ng pag-asa, ang habagat southwest monsoon, kaya asahan pa rin daw po ang mga pagulan sa malaking bahagi ng bansa, kasama na dyan ang Metro Manila. Ayan. Kaya yung mga pagbaha-baha na yan, ayos lang naman yan kung hindi, sabi nga natin, di ba, pati ang mga mauunlad na bansa, pati ho dun sa amin sa Europa, sa Madrid, di ba, nito lang nakaraan sa Espanya, saan ba yun? Sa Barcelona. Natatandaan ninyo yung matinding baha sa Barcelona nitong mga nakakaraang buwan? Di ba? Sa Amerika, nangyayari din yan. Ang kailangan lang kapag bumaha, yung mabilis na humupa dahil sa mga gumaganang flood control system. Yun. Ang mga proyektong flood control system na siyang pinagkakapirahan. Akala ko ba'y wala na yan? Akala ko ba'y lilimitahan na ang yung mga flood control na yan? Yung mga budget sa flood control na yan. Nako. Tama itong isinusulong ngayon ni House Speaker Martin Romualdez. Sabi siguro ng mga kongresista, lagi kami ang pinupunterya ninyo. Laging kami ang nasisisi. Kami ang laging nasisisi at laging na lang may kasalanan kapag ang pag-uusapan ay corruption. Pag ang pag-uusapan ay mga pondo, lalo na dyan sa flood control. Eto ho, may mga naglalabasan ho ngayon, may mga nagpadala sa atin. Mga proyektong pinondohan. Ito, bubuksan ko nga. Asan pere? Mga proyekto hong pinondohan sa ilalim ng budget ng mga senador. Meron na naman. Kala ko ba wala na itong mga flood control. Ito, flood control. Flood control, Bulacan, 2.9 billion. Sorsogon, 1.165 billion. Mindoro, 3.8 billion. Kala ko ba mga at ang dami pa. Ito huy galing sa mga pondo ng mga senador. Sabi ng mga kongresista, lagi na lang kami ang napupunterya sa mga ganyan. Di ba't pati sila rin naman, meron din ganyan. Mga kumpanyero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Kaya ang pinapanawagan ho ngayon ay i-live na, gawin ng live ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. Gawin na raw hong live via satellite para hindi na laging ang natuturo ay ang kamera. Open Bicam campaign, ang layunin daw po nito ay buksan sa publiko ang mga pag-uusap diyan sa Bicameral Conference Committee. Ito ho yung third Congress na itinuturing bago maging isang ganap na batas ang isang panukala. Bicameral, kapag may isusulong sa Kamara, may isusulong na panukala sa Senado, kapag pagkakasunduin yan, pagkakasunduin yung dalawang panukalang batas yan, dun sa Bicameral Conference Committee. Kabilang nga ho dyan yung budget. At pagkatapos sa Bicameral Conference Committee, doon na dadalhin yan. Yung finished product niyan ay dadalhin na sa Pangulo for signature. Ayan. Ang panukala po ay i-live via satellite. Open Bicam campaign. I-live stream ang mga pagdinig sa Bicam upang magkaroon daw po ng real-time access ang mga mamamayan at iba pang stakeholders at mas mapalalim ang pagsusuri ng publiko sa proseso ng budget. Yan.
your shrink. Pwede nga yan, ano? Oh? But there won't Para be that you can yung mga pinatago-tagong sekreto ng iba, yung mga gustong magsekreto pa at bigla na lang pagkatapos magtuturo pa, his name. sila ang may mga ginawang kalokohan sa budget tapos magtuturo, His coat, his ay right hand. magtuturo na para bagang napakalinis. Kaya nga 'di ba ang Pangulong Bongbong Marcos ay gulat na gulat dito daw po sa 2025 budget hindi na niya makakilala. 'Di ba? Ang budget talaga ng gobyerno, saan ba galing 'yan? Sa executive department. Sila yung gagawa ng budget na 'yan para sa susunod na taon. Halimbawa sa 2026, gagawa 'yan ng mga gastusin, ng mga pagkakagastusan, ng mga pagmumula ng gastos. Yan, gagawin yan. Yung National Expenditure Program na binabanggit. Tsaka yan isasubmit ito sa pagbubukas ng Kongreso, isasubmit yan, yung proposed budget for 2026. Ang nangyari ho sa 2025 budget ay hindi na raw po makilala ng Pangulo. Dahil sa mga ginawa dyan sa Bicameral Conference Committee. Ayan. Kapag yan ay naka-live stream na, siguro merong makapagpapalusot pa rin pero hindi na maitatago. Hindi na ho makapagmamalinis pa. Hindi katulad ng ibang banat ng banat. Sabi, mga pondo, kung saan napunta? Mga pondo ng ganito. Puro sa flood control. Titingnan nyo ngayon. Ito, yung binabanggit ko sa inyong listahan ng mga proyekto. Napakarami nito. Mauubos ang oras natin kapag inisa-isa ko ho ito. Pero ang nangunguna sa listahan, ewan ko, pero hindi naman ito yung pinakamalaki. Pero nauna lang sa listahan ng Bulacan. 2.9 billion flood control. Tapos sa road ay 3 billion plus, 3.1. Sa road slope protection 50 million. Sa drainage system bukod pa yung drainage system sa flood control 105 million. Street lights, naku, pati street lights 2.2 plus billion sa Bulacan yan. Sa Sorsogon ay flood control 1.1 billion pesos plus. Ang roads ay 3 billion plus. Road slope protection, ano kaya yun? Yung mga barandilya siguro, ano? Road slope protection 30 million. Tapos ay meron din sa tulay. Meron din sa building. Ayun. Wala na sa street light. Hindi katulad doon sa Bulacan. Kani-kaninong mga proyekto yan. Kani-kaninong pondo ng senador galing yung mga ipinopondo sa mga controversial na projects na yan. Ng bayan, katotohanan, 2 por 2. Oras po natin, Mr. Jalong Tang, 6:17, alas 6:17 ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Baha ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes at 30 ng Hunyo 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Big time oil price rollback kasado na bukas. Pisong fuel discount sa mga PU driver ikinakasa. China, hinigpitan pa ang hawak sa Panatag Shoal. At Kamara, iginiit na ang depensa ni VP Sara ay hindi bloodbath, kundi bubble bath. Lolang may Alzheimer at bedridden patay sa sunog sa Parañaque. At isang Chinese at kasabwat na Pinoy arestado sa higit 700 million pesos na ilegal na droga sa Bulacan. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ineng, pakilala ka na. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po ang inyong makakasama, Ara Espiritu. Si Ara, yan, si Ara po ang kasama natin. At ito po si Jerry Baha,
At ito ang CS Balita. sa detalye ng ating mga balita. Matapos ang dalawang sunod na linggong big time oil price hike, asahan naman ang higit piso. Higit piso lang! Higit piso hanggang 2 pisong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa unang araw ng Hulyo. Ito po ang kinumpirma ng Department of Energy batay sa monitoring sa nakarang trading days sa Mine of Platts, Singapore. Sa pagtaya ng DOE, posible raw pong bumaba ng 1.80 hanggang 2 piso kada litro ang presyo ng diesel, 1.40 hanggang 1.60 sa gasolina, habang 2 piso hanggang 2 piso at 30 sentimo naman ang pwedeng bawas sa presyo sa gaas. Nitong isang linggo mahigit 5 piso ay tinaas sa diesel Hindi na recover. Naging posible daw po itong rollback makaraang bumaba ang presyo ng krudo sa world market matapos ang idineklarang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Apat na kumpanya ng langis ang magkakaloob ng piso kada litrong discount sa mga driver ng public utility vehicles na apektado ng pabago-bagong presyo ng langis. Kabilang sa magbibigay ng 1 peso per liter fuel discount ang Petron, Shell, Caltex at Tin Fuel. Sa gitna ito ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa kaguluhan sa ilang bansa sa Middle East. Ayon kay Energy OIC Secretary Sharon Garin, pumayag ang 4 na kumpanya na magkaloob ng piso kada litrong discount matapos ang kanilang pagpupulong. Bukod dito, nagpapatupad na rin ang mga nasabing kumpanya ng iba't ibang promo na nagsisilbing loyalty programs at nagkakaloob ng discount sa mga pribadong motorista. Alas 6:25 ang ating oras. Masantos siya kabwasan at sa kayo namin nagbangon kila. Gising na! Mas pinaigting pa ng China ang maritime patrols at pagpapalawig sa exclusive economic zone nito sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Batay sa satellite image at automatic identification system data ng Sea Light program ng Stanford University, dumami pa ang Chinese activity sa naturang teritoryo mula May ng nakarang taon hanggang Abril sa kasalukuyang taon. Napagalamang aabot sa 2 milyong AIS o Automatic Identification System signals ang naitransmit ng 78 China Coast Guard at Maritime Militia vessels sa nasabing panahon. Higit na mataas ito sa 70,000 o 700,000 signals mula sa 57 China ships noong nakaraang taon. Bukod dito, lumalawak din ang area o nasakop ng Chinese patrols. Karamihan sa mga ito ay patungo sa silangan malapit sa mainland Philippines. Git ni Ray Powell, director ng Sea Light program at dating US Air Force officer, ang mga galaw na ito ng China ay para lumikha ng de facto blockade at higit ang kanilang pagdodomina sa pinagagawang teritoryo. Bubble bath at hindi blood bath ang naging sagot ni Vice President Sara Duterte sa aligasyon na nakasaad sa articles of impeachment. Ito ang tugon ni Attorney Antonio Bucoy, tagapagsalita ng House Prosecution Panel, kaugnay ng answer ad cotelem na isinumite ni VP Sara sa impeachment court. Ayon kay Bucoy, hindi direktang sinagot ni Duterte ang mga aligasyong nakasaad sa articles of impeachment at itinanggi lamang ang mga ito ng walang paliwanag. Iginiit ng tagapagsalita na hindi maaaring basta lamang itanggi ni VP Inday ang mga akusasyon laban sa kanya, kundi dapat ay magbigay siya ng paliwanag at ebidensya. Naniniwala si Bucoy na nais ng Vice Presidente na mabasura ang impeachment case nang hindi nagsasagawa ng paglilitis. They want a shortcut. Wala ng trial. Dismiss na lang. Kaya doon sa prayer namin, i-deny yung kanilang motion to dismiss. Di ba sabi niya, gusto niya ng trial. She wants a bloodbath. Bubble bath hindi bloodbath. Ayos din si Attorney Bucoy, Ano, Yoel? Hindi natin makontak-kontak, pero pag nagsalita pala From bloodbath to bubble bath. Ano yan? Bathtub?
Samantala, hindi nakaligtas ang 92 anyos na lolang may Alzheimer at 7 taon nang bedridden sa sunog na sumiklab sa residential area sa Parañaque. Ayon sa report, na-trap ang biktima sa nasusunog nilang bahay at bigong mailabas mula sa kanyang kwarto. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog sa mismong kwarto ng lola matapos pumutok ang night light na nakasaksak. Ayun. Bukod sa nasabing senior citizen, 3 sugatan kabilang anak at apo ng biktima at maging ang kanilang kasambahay. Timbog ang isang Pilipino at Chinese national sa ikinasang drug buy-bust operation sa Plaridel, Bulacan. Nasabat mula sa mga sospek ang higit 100 kilo ng inihinalang shabu at cocaine na tinatayang nagkakalaga ng mahigit 700 million pesos. Iniimbestigahan na ng pulisya kung may kaugnayan ito sa floating shabu na na-recover sa katubigan ng Zambales at Ilocos. Ang mga sospek ay mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Alas 6:29 ang ating oras. Ay, sa mga taga Lian, Batangas, sa mga taga Barangay San Diego. Ayan ha. Lian, Batangas. Lakasan ang inyong mga radyo at telebisyon. Baka kayo'y swertehin sa umagang ito. Andyan, may pagala-galang maraming dalang pera. Pero huwag ninyong hold upin. Sapat lang pamigay sa pamigay na premyo yan. Andyan sa Barangay San Diego, Lian, Batangas. Lakasan ng inyong mga radyo at telebisyon at ipakitang kayo'y nakasubaybay sa DZRH nang kayo'y swertehin sa umagang ito. Susunod! Tito Boy! Ako na rin, Ara. Pwede pa bang makain? Totally, andyan sa Batangas si Sherwin. Makakain pa ba natin ang mga lamang dagat na nahuhuli diyan sa lamang, hindi pala dagat 'yan, ano? Lamang lawa diyan sa Taal. Pwede pa ba nating makain 'yan sa harap ng mga balitang diyan itinapon yung mga sabungero, yung mga nawawalang sabungero. Naku po, lalo na yung mga mga nakukuha diyan, tilapia. Tawilis, yung tawilis, ano? Bangus. Oo, yan ang sikat na sikat diyan sa Taal, yan tawilis. Nako. Ligtas pa kayang kainin yan sa harap nitong mga bali-balitang diyan itinambak ang mga nawawalang sabongero. Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:30. This time check is brought to you by Kaligtas. Walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Today is Laundry Day, Pride Day! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula, kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:35 ang ating oras. Magtanong nga tayo, ano ba talaga schedule? Ngayong June 30. Ayan. Ngayon ba mismo ang last day o ngayon ang first day ng mga bagong manunungkulan? Si Congressman Joel Chua, ang chairman ng House Committee on Good Government at isa sa mga prosecutors kung merong mangyayaring impeachment trial. Kong Joel, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Ay Ka Jerry, magandang umaga sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Opo, ano ho ba ang last day ngayon o ngayon po ang first day ng panunungkulan ng mga bagong halal? Last day po ngayong noon, ngayon din mag-a-assume yung mga bagong halal. Ngayong alas 12 ng tanghali, mag-a-assume na yung mga bagong halal.
Opo. Kayo po ba nakapag oath taking na? Naka-out na po tayo. Naka-oath na para sa pang ilang term na po ito ninyo, Kong Joel? Pangalawang term ko po. Uy, second term pa lang. Bilang kinatawan ng 3 distrito ng lungsod ng Maynila. Nung kayo pala maging chairman ng Good Government, first term congressman? Opo, tama po kayo. Oba. Dati-rati kasi mga nagiging chairman ay mga second or third term na. Kayo pala first term pala naging chairman na kagad ng Committee on Good Government. Aba, iba yan. Iba yan, Kong Joel, ano? Hindi ko rin po alam kung paano ako naging chairman. Okay. Total, itong pagiging chairman ninyong yan ng Good Government, yun muna ang pag-usapan natin. Yung committee po ba ninyo ang nagsumite ng report ng findings sa ombudsman? Tama po kayo. Ito po ay dahil magtatapos na po yung aming session nung June 11. Kaya nung June 10 po, tayo po ay nagsumite ng committee report. Supposedly, June 11 po natin isusumite yun. Nga lang po, naka-schedule po dapat kami, supposedly, nung June 11 para humarap sa Senado. Kaya ito po yung minove po natin ng June 10. Kaso na-postpone naman po yung pagharap po namin sa prosecutors doon po sa Senado. Opo. Ano po ang kaibahan nung isinabmit ninyo na findings sa ombudsman, findings ng inyong komite sa impeachment o doon sa articles of impeachment na isinumite naman sa Senado? Dito po sa aming sinumite na committee report, hindi lamang po ito mga dalawang aspeto po ang laman po nito. Unang-una po, yung mga polisiya po ng mga nais po namin na ipatupad o baguhin. Halimbawa po dito yung pagbabago mga batas na amin pong pinropose naging outcome po nitong committee report. Ang isa pa po yung kasi ito pong committee hearing namin ay patungkol lamang po ito sa confidential fund. Opo. At saka sa doon po, yung lumabas na nga po yung sa bribery issue nung kila Yusek Mercado. Samantalang ito pong impeachment complaint, marami pong alaman ito. Nandito po yung issue tungkol sa SALN, yung Article 4. Yung Article 1, yung issue po doon sa threat sa buhay po ng ating Pangulo, vice ng ating First Lady at saka ng Speaker. Opo. Tapos, yun po yung patungkol po sa confidential fund. Yung Article 3, ito po yung sa bribery issue. At yung Article 5, yung sa EJK. So basically, yan po yung sa impeachment. Mas marami po yung laman doon sa impeachment. Dito po sa ombudsman, so ang sinumiti po ninyo sa ombudsman ay yung may kinalaman lang sa anomalya sa paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Tama po kayo dyan. Opo. So ano pong layunin ng Kongreso, ng komite sa pagsasubmit ninyo ng committee report na ito? Yun ho ba'y, kasi may impeachment na, bakit kailangan pang magsumite ng ganyang finding sa ombudsman? Kami furnish lang po yung sa Office of the Ombudsman. Hindi naman po, kasi lahat naman po ng ahensya, ano naman po yun eh. Kong Joel? Uy, naputol. Greg, Mother, naputol. Babalikan natin ang linya kay Congressman Joel Chua. Kaya nagkaroon po ng kalituhan doon eh. At na-question pa nga, may mga tumaas nga ang kilay ng umaksyon ng ombudsman. Napagdudahan patuloy ang ombudsman na kanilang inaksyonan ito hong reklamo laban kay VP Sara para i-absuelto. Nabigyan ng ganong anggulo si Ombudsman Samuel Martires dahil si Ombudsman ay appointee na nalagay siya dyan sa posisyon dahil kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaangguluhan ngayon na kaya ito inaksyonan
ni Ombudsman para i-absuelto kaagad si VP Sara bago siya magretiro. Balikan natin si Congressman Joel Chua. Kong Joel. Pasensya na po, mobile po kasi ako. Ay, opo. So yung pong yung ine-expect po ba talaga ninyo na kikilos o action kaagad ang Ombudsman do sa findings ng good government sa kabila ng merong impeachment? Nako, nawawala ang linya. Ang problema natin sa signal. Kong Joel? Nawala na. Okay, babalikan natin mamaya, Yuel. Kapag medyo nakapag-establish na ng linya o baka pag natigil na sa lugar si nakaparada na si Congressman Joel Chua para mas malinaw ang ating talakayan. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Alas 6:42 ang ating oras. Pinawi ng isang fish cage owner sa Talisay, Batangas ang pangamba ng publiko sa pagkain ng mga isdang mula sa Taal. Yan, ito na ha. Kasunod ng revelasyon na dito itinatapon ang labi ng mga nawawalang sabungero. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Melesio Tenorio, kagawad ng Barangay Sampaloc, Talisay, Batangas, hindi dapat matakot ang publiko dahil maging mahigit 4 na taon na nangyari ang krimen. Okay naman po, sir. Hindi naman po nagbabago. Kahit po nga po yung nababalita po yung ating sinasabi po dyan sa may vulkan namin na meron nga raw pong itinapon. Matagal na naman po yun, sir. Ay halos 4 years na. Aha. Ayun. Gate ni Tenorio, usap-usapan sa kanilang lugar na hindi naman sa mismong lawa itinapon ang bangkay ng missing sa Bongeros kundi sa tabi ng bulkan. So, Marami nga po sa aming nagsasabi na dito itinapon. Ay, sabi ko, sa tagal na po yun. Hindi naman po, sir, sa lawa. Hindi naman po sa lawa, ho. Sa tabi lang ng bulkan. Sabi nila, hindi rin naman po namin alam kahit kami po taga rito. Ayun. Yan o si Mang Melesio Tenorio, kagawad dyan sa Barangay Sampaloc, Talisay, sa panayam ng DZRH. Teka, balikan na natin si Congressman Joel Chua. Kong Joel! Hello, magandang umaga po. Opo. So, yung ini-expect nyo po ba na may action na dapat gawin ng Ombudsman do sa inyong isinumiting committee report? Yung ombudsman po kasi copy furnish lang, hindi lamang po siya lahat po ng mga concerned agency. Opo. Ito po kasi ay meron po kasi tayong charter ang ombudsman at ang nakalagay po sa charter nito na lahat po ng patungkol po sa mga government official na nakikita po na may mga problema ay pwede po nilang imbestigahan maliban sa mga impeachable officers. Opo. Kaya hindi po namin akala na ito po ay aaksyonan agad-agad. Dahil kung titignan po ninyo, ito po ay June 10, kami po ay inadapt po namin yung committee report sa plenaryo. Natanggap po nung ombudsman nung June 16 yung aming committee report dahil sila po ay copy furnish. Ganon din yung ibang sangay ng gobyerno. Subalit nung June 19 or 3 days thereafter nilang matanggap, nagkaroon na po agad ng preliminary investigation. Kaya kami naman po ay medyo nagulat lang sa bilis ng aksyon ng ombudsman. Pero siyempre ito po ay ginagalang namin at sabi nga namin kami ay makikipag-cooperate kung ano man po ang magiging tugon ng ating ombudsman. So ang sabi niyo na nagulat kayo sa mabilis nilang pag-aksyon. So ang ine-expect ninyo ay parang dating copy furnish lang sila, parang FYI lang. Hindi sila dapat kagad na kumilos dahil merong impeachment. Tama po. At saka normally po yan, meron pa po munang fact-finding investigation. Ibig sabihin, magkakalap pa po muna sila ng mga ebidensya. Kasi yung kinapi-furnish po namin sa kanila, wala pa po itong attachment ng mga ebidensya eh. Kaya medyo nagulat lang kami. Kasi nung November, kung maaalala po ninyo,
may mga pronouncement po ang ating ombudsman, si Ombudsman Martires, na wala siyang nakikita pang pagkakamali Aha. ang ating Vice Presidente. Now, with this development, bagamat syempre kami naman ay natutuwa dahil ito'y copy furnish lang, wala pang nakatas na ebidensya, ito'y inaksyonan nila agad. So baka may nakikita silang basihan itong aming committee report. Kaya nagpalabas ng summon at pinasagot ang kampo ni VP Sara. Tama po, sila'y nare-require na mag-submit ng counter affidavit. Opo. So kami naman, siyempre, ang gusto naman namin sana, makapag-submit din kami ng reply nang sa ganun, may attach po namin yung mga Ebidensya. karagdagang ebidensya. Opo, yan. Sige, baka susunod yan, Congressman. Puntahan natin itong impeachment. Kumusta po ang preparation ng mga House prosecutors? Nitong nakaraan ay may decision si Senate President Chis Escudero na i-delay ang trial dahil may mga nabago daw sa komposisyon ng prosecution. Kayo ba ang prosecution panel po ba ay tinanong diyan ng impeachment court? Wala pa po, bagamat kami po ay nagsumiti na ng aming reply sa answer po ng ating Vice Presidente nung Biyernes. So kasi binibigyan po kami ng 5 non-extendable period of 5 days to answer at to submit our reply. At ito naman po ay aming supposedly Sabado po tatama. So meron kami hanggang ngayong araw na to, pero ito po ay sinumiti na po namin nung Biyernes. So sumiti na kayo, naka-comply na kayo, pero yung composition po ng prosecution panel, kompleto na po ito, Kong. Sa ngayon, yung pa rin po, yung bilang namin, siguro in the next few days, siguro mababago po ito. Oo nga pala, dahil may mga prosecutors na mababawas na. Hindi na ho congressman sa 20th Congress, dalawa. So dalawa ang magiging bago. Opo, tama po kayo dyan. Ilan po kayo lahat, Kong Joel? 11 po. 11 Yung po yung nakalagay sa rules. 11 tapos dalawa yung magiging bago. So, ready na kung sakasakali kung mag-uumpisa ang impeachment kung dito sa pagpasok ng 20th Congress, ready na ang prosecution panel. Kami naman po, tuloy-tuloy lamang po ang aming paghahanda. At ito naman po ay simula't simula pa. Sinasabi po namin na kami naman po ay handa. Pwede po bang simulan ito nang hindi pa nag-o-open ang 20th Congress? Kami po kasi naniniwala na ito po ay isang continuing body at ang Senado, at ito pong impeachment ay hindi naman po ito legislative function ng isang legislator. So, basta't kami po, meron pa naman po kasi mga ibang proseso na nangyayari, kagaya po ng pre-trial. So, basta't kami po, nandito lang at kami ay sumusunod naman po sa mga alituntunin po ng ating mga mahal na senador judges. Ready po ang prosecution anytime na gustuhin ng impeachment court na simulan. Tama po kayo dyan. Ito, may pahabol na talong dito. Si Attorney Lorna Kapunan daw po ay part ng House prosecution. Si Atty. Kapunan po, from time to time, kagaya po ng ibang mga legal expert, ay tumutulong-tulong, nagbibigay po ng mga insight. Pero as to the participation niya bilang private, hindi pa po napag-uusapan yun. Kasi marami naman po talagang nagbibigay or nagbo-volunteer, nagbibigay ng mga insight nila na hinihingihan po rin namin ng kanilang mga expert opinion. Opo. Kong Joel, salamat po sa update. Magandang umaga. Magandang umaga rin po at mabuhay po kayo. Congressman Joel Chua, miyembro ng House Prosecution Panel, Chairman ng House Committee on Good Government. Sama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja, ACS Balita. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Ara Espiritu
at ni Kumbachero Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. Baha 2x2. 2x2. Let's Marvin Gaye and get it on. Yeehaw! You got the healing that I want. Monday, Payday Monday. Doon sa mga hindi pa nakasweldo nung Friday and Saturday, dapat lang ngayon na maibigay na yan. Ano? At 30 ng Hunyo, wag ubos-ubos biyaya. Wag bili ng kung ano-ano. Dapat ay kinokontrol natin yung maayos na paggasta. Ayan, magayos na paggastos. Yung bang mapag-aabot natin yung sweldo natin ngayon, tsaka yung susweldohin natin sa susunod, sa 15. Di ba? Yan ang magandang pagbabudget na pag-aaralan yan. Hindi yung kapag bago mag-15, ubus-ubus na, mangungutang na. Tapos yung ATM, kung saan pumapasok ang sweldo, isasanla na. Kapag nasa ganong sitwasyon ho kayo, nako, kailangang ayusin ang inyong pag mag-aral kayo ng financial literacy. Sabi kahit anong gawin talagang kapos yun lang ang buhay natin talaga. Kailangan sa isang pamilya, kung kapos ang kinikita, pagtulong-tulong. Magtutulong si Mister, magtutulong si Mrs. Yung anak na pwede nang maghanap buhay, maghanap buhay na. Ano? Di ba, Doktora Jessica D? Na kailangan ay laging malinaw ang ating mga mata, sabi ni Doc Jessica D ng Ideal Vision. Totoo ba ito, Mother? Na ibinebenta ng bahay ni Mayor Digong sa Davao? At ito raw ay kanilang nabalitaan, kauna-unahan sa DZRH. Meron hong mga nag-i-inquire dito. At eto nga pala. Ayun nga pala, house and lot for sale. Ayan, may number. May number na nakalagay. Ito raw ho yung dating bahay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte diyan sa Davao, binebenta na. Ayun ang number 0998-585-1744. Ayan. Kaninong number yon, Yuel? Baka scam ito baka magamit pa tayo sa mga scammer totoo. Na-interview dito sa DCRH daw po si Ma'am Hanilet. Si Ma'am Hanilet Avancenia. At si Henry ang nag-interview. Masakit daw po sa dibdib niya. Every time na pumapasok siya doon sa bahay, ayun, ako na lang ang pumapasok dyan. May 4 na katulong, walang amo. We abandoned it after what happened. I cannot sleep there anymore. Tama? Yun ang sinabi daw. Yun daw ang sinabi ni Ma'am Hanelet Avancenia sa DZRH. Ayun. Heartbroken daw po ang si Ma'am Hanelet dahil nga nasa dahig si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun, yun nga pala nakalagay ba yung presyo? May presyo bang binanggit? Wala hong binanggit na presyo, pero ito confirm mo pala. Dahil ayaw na nilang ayaw na nilang puntahan yung lugar. May binabanggit din si Hanelet Avancenia na security concerns na binanggit daw ho ng mga lawyers. Kaya meron naglagay din pala ng mga surveillance equipment daw dun sa lugar. Ayun. Ayun nga pala. So for sale, Duterte Family House for sale. Ayan, confirmed. At kinonfirma po ni Hanelet Avancenia sa DZRH. Yun. Samantala,
May nanalo na dyan sa Lian, Batangas. Ando ng ating RH6 Sherwin Alfaro para mamigay ng papremyo. Sherwin, go, go, go! Yes, Jerry, dito naman may apartment for rent, ha? Hindi naman siya for sale. Yan. Apartment for rent. Ayan. Uy, mukhang bago ha. Tignan mo naman pagkaganda ng mga bakit ka pa mangungupahan pa kung pwede magkabahay na. Yan, no? Diba? Palagi sinasabi ni Kuya Angel. Dito sa Barangay San Diego, dito sa Lian, Batangas, na pagkaganda-ganda. Tignan mo naman dahil nasa likuran ng Barangay San Diego. Itong kabundukan. Anong kabundukan po yan? Bundok ng San Diego. Yan ang bundok ng San Diego. Ayan napapanood na yata doon. May sumisigaw na doon sa may bungad. Ayun Pero dito may malakas na nakikinig sa radyo. Dito sa looban sa Barangay San Diego. Itong si Tatay. Tatay, magandang umaga po. Pangalan nyo? Ernesto. De los Reyes. Ernesto Maceda. Tatay Ernesto De los Reyes. Kaya si Tatay Ernesto. Yung kanya katabi-tabi, tignan mo yung pagkaligid sa radyo. Oo. Tignan mo palagi nga nakabukas yan. Nabukas. Ano paborito yung pinakikinggan? Yung natutunan ni Antonio Taberna, si Bacalma, tsaka si Muribaha. Oo. Dos por dos. Yes po, na. May nakahanda na ng 2x2 dito. Aba. Wag. Pwedeng ipambambo. At dahil paborito mo pakinggan ng DZRH at syempre ang 2x2. Eto, meron ka regalong 1,000 pesos. Yay! Naku, salamat po. Ilan taon na si Tatay Ernesto? 89. 79. Aba. 78 lang sa personal. Malakas pa. Nakakalakad pa ng nakakalakad pa, Sherwin. Ano na? Nakakalakad pa. Malakas pa. Na-stroke na daw, na-stroke. Na-stroke. Pero nakakatayo pa. Nakakatayo pa. Sige nga. Umaalalay pa. Sige nga. Pa. Nagsisibak pa ng kahoy. Aba, tinan mo nga naman. Pero makasipag din naman stroke na nagsisibak pa ng kahoy. Ano siya dati? Ano trabaho dati ni Tatay Ernesto? Ano dati yung trabaho po? Personal. Lambat, naglalambat. 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 Oo. Lalabas po ng bangka sa ano. Nangingisda rin. Nangingisda po. Nangingisda din. Ano mga nahuhuli? Ano mga huli niya? Maliputo. Mga tag dito. Mga balila, lumangan, salay-salay, sari-sari. Sari-sari isda. Wala namang nahuhuling manok. Wala. Tawilis. Sinapot di ba dyan sa sabi yung mga sabungero. Ay, wala ho din yung sabungero na naman sa'yo. Wala daw dito. Oo. Kasi naman wala nahuhuling manok sa dagat. Pero si Tatay Ernesto, dahil palagi kayo nakatune in sa DZRH, eto meron ka pang regalo, DZRH Grocery. Yehey! Salamat po, marami. Oo, at syempre meron pa, dadagdagan pa natin ng na-imbag na bigas ng DZRH. At meron ka pang DZRH t-shirt. Yan ang Tatay para sa iya. Ayan, para gwapong-gwapo. Salamat po, marami. Si Jerry Baha, kausapin niyo po. Jerry Baha. Apo, Tatay Ernesto, salamat po sa laging pakikinig. Jerry Baha. Hinay-hinay lang sa pagsisibak ng kahoy, baka pumutok ang inyong buto. Pagkado na nga Salamat po, salamat. Naku, maraming salamat, Tatay Ernesto. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo nasusunod nating winner sa DZRH Malakas Promo. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 7:04
alas 7:04 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon. Makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes sa 30 ng Hunyo 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Senator Ping Lacson may payo sa mga kapwa Senator Judge. Huwag basta ibasura ang kaso ni VP Sara upang hindi maging katawa-tawa ang Senado. At Alice Guo idineklara ng korte na isang Chinese national. Hindi kwalipikadong tumakbo sa eleksyon. Termino ng mga bagong halal na opisyal, formal nang magsisimula ngayon. Bahay ni dating Pangulong Duterte sa Davao City for sale na. Tawilis na nakukuha sa Taal Lake ligtas kainin ayon sa BIFAR. At presyo ng sardinas bababa sa piso sa unang araw ng Hulyo. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ara. Si Ara. Siya po si Ara. Sa ngalan po ni Anthony Taberna, ako po si Ara Espiritu. Ayan. At ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. alas 7:07 ang ating oras. Puntahan muna natin ang lungsod ng Maynila. Kumustahin natin ang problema sa basura. Ayos na ba? Na-solve na ba? Alamin natin ang update mula kay RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry, kaliwat kanan. Ha? Naging dam site. Nako. Naging dam site ang lungsod ng Maynila. Sus, Mario Simulan Joseph. nating mag-ikot dito sa may Blumentritt, sa haba ng Blumentritt Market. Ang kanto ng Piggy Bara, talagang bundok na itong basura. Kailangan na rito yung payloader para pag dumating na yung truck ng basura, Mabilis na may karga. Oo, may karga. Hindi na pwede yung tao-tao. Hindi na, may mga kahoy. Yung Piggy Bara, Jerry, at kasi ito yung vending area pinagtatanggal na yung mga stall. Kasi pag gagawa ng panibagong maayos na pestos para sa mga vendor. Ito Piggy Bara ay vending area. Dito ka makakabili ng mga iba't ibang klase ng mga pagkain. Halimbawa, yung mga isda, manok, baboy, gulay, itong Piggy Bara. Kaya tinanggal na yung mga stall. Kaya yung mga basura nila sa ilalim ng mga stall, mga pesto, andito na. Pasintabi, Jerry, hindi mo nakakaya pag dumaan ka. Karamihan ng mga tao Sa amoy. nakatakit. Ay, sus, Mario Joseph. May amoy, pasensya na, amoy daga. Ay, sus. Ito yung mga naamoy ng mga tao ngayon. Talagang ibang klase ngayon. Ngayon ko lang naranasan to. Anong kalye mismo ito? Itong nasa gitna ng nasa Center Island, itong mga basura? Piggy Bara to. Piggy Bara. Kaya yung kalsada, sa kabilang lane na sila dumadaan, kasi isang kalsada na yung sakop ng gabundok na basura. Piggy Bara. Kaya nung tinanggal yung mga store kahapon sa Piggy Bara, marami to, Jerry, Piggy Bara, Persuertas, at Oroqueta. Ito yung mga vending area sa Blumentritt Market. Kaya nung inilabas nila yung mga basura sa ilalim na kanilang mga pwesto, Nako, ito ayan, hindi pa nahahakot. na basura. Dapat madaling araw pa lang, dati may mga naghahakot na dyan. Pinag-ahakot, kamukha na sa Piggy Bara, 3 araw nang wala nag-ahakot. Nako po, ayun, kaya nga, ganito, mangangamoy kasama. talaga ng husto yan. At yung kahabaan ng Blumentritt, dito nila inilalabas yung mga basura galing sa mga vendor sa loob sa Oroqueta, Piggy Bara, at saka Felix Huertas. Nag-ikot din ako, Jerry, dito sa may kahaba naman ng Rizal Avenue.
magmula sa Rizal Avenue hanggang doon Ito. sa may Aurora Oo. Boulevard. Lumiko kami doon, ay makikita mo doon, ay dam set na talaga. Mario Talagang Joseph, ano? kaliwat kanan, makikita mo ngayon, ay gabundok na kasi 3 araw, may 4 na araw, may 5 araw, may 1 linggo na hindi na nahakot ang basura, kaya dumami na ang mga basura sa kalsada. Yung bang kontraktor hindi na talaga naghahakot? Yung kontraktor ng basura? Wala, hindi na dumaan. Ay, sus. Yung basura nag-aakot dito, hindi na pa dumaan yung mga basura yung mga truck. Wala na. Mula Sabado, Ternes, wala na. Ternes, Aba. Sabado, DPS pala, nag-aakot siya. DPS, pero yung Metroways, wala na. Yung Peleco, wala na. Mario Joseph, ano? Ano nangyari? Di ba may kontrata dyan? Dapat may managot dyan sa kontrata na yan. Tama, dapat may managot. Sinimulan yan talaga na pagpasok ng kontratista ng basura. Nagsimula talaga yan ng Jerry mula ng January. Nako. Mula ng January. Pag upo, di bale, si mamayang tanghali, ibang administrasyon na sa Maynila. Si Cois na. Kaya Si Yorme. mamayang tanghali, Jerry, ang balita ko sa mga taga-DPS, papasok na ang Lionel. Maraming dalang truck. Ayun. At may compactor. Oo. Kaya Dapat ganon. Oo. may compactor kasi yung truck kasi ng Metroways saka na Peleco, yung dump truck hindi siya na katumbas doon, nasa dalawang mahigit na truck na dump truck ay isang compactor lang ng Lionel. Kasi napipipi. Kaya maraming nahahakot, ano? Maraming nahahakot. Yan yung, hindi ba pwedeng ngayon pa lang pumunta na diyan ng Lionel? Kailangan daw alas 12:01 baka. Talaga. May alas 12:01 simula nila. Wala naman siguro magkakaso sa kanila kung aagahan nila ang trabaho. Dahil yung dating kontraktor hindi na nagtatrabaho Sa tingin ko dapat pumasok na mas maaga ang Lionel at mamaya Si Lionel Richie ba yan? Mamaya ay ang alam ko mag-iikot si Yorme sa buong Maynila, lalo na yung Blumentritt, Quiapo, Divisoria, yung talagang marami retail market, napakarami ng reklamo sa atin. Sa may Abad Santos sa Kajeri. Parang Abad Santos, bawat kanto makikita mo sa Kirikada, sa may Antipolo, Abad Santos, dyan sa may Matatubig, dyan sa Mag-isan. Ayan, talaga. Oo, talagang nasa... Wala talaga. Sa nagiging litrato ng sa nagiging larawan ng Maynila ngayon, napakadumi. Na parang walang gobyerno. Parang walang gobyerno. Pag upo ni Mayor Isko dyan, ayun, aasahan natin ang mabilis na aksyon. Mamaya, masusubaybayan natin yan. Ang gagawin ng papaupo, mukhang matagal-tagal na linisan to. At isa pa, yung lahat ng mga stall ng mga vendors sa kaba ng Blumentritt Market ay wala na. Wala na ngayon. Pasintabi, kawawa ang taga Maynila, parang inabando na. Parang inabando na ng gobyerno ang lusod ng Maynila. Oo, yun ang pakiramdam ng marami natin nakakausap na interview na inabando na, pinabayaan na naging ganito ang larawan ng Maynila. Yan pa rin ang sitwasyon sa mga ginagawa kong pag-ikot mula dito sa Blumentritt, sa Avenue, area ng Abad Santos. At mamaya mag-ikot pa tayo sa ibang lugar kasi maraming mga reklamo ang ating natatanggap para sa gabundok na basura sa lungsod ng Maynila. Dito si Boy Gonzales para sa DCRS, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Boy! Alas 7:14 ang ating oras, magbabalik pa rin ng mga pangunahing balita. Kainin ng mga isdang tawilis na nahuhuli sa Taal Lake. Ito ang nilinaw ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources matapos ang naging pahayag ng whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay BIFAR Chief Information Officer Nazer Briguera, walang dapat na ipangamba ang publiko dahil ang kinakain ng mga tawilis ay planktons at hindi ito
mga carnivorous. Samantala mga tilapia at bangus na hinahango rin sa Taal ay cultured sa mga palaisdaan at hindi lumalangoy sa Taal Lake. Una rito ay napaulat na dumalang ang mga bumibili ng isda mula sa Taal matapos ang sinabi ni alias Totoy na ang 34 na nawawalang sabongero ay itinapon sa lawa ng Taal. May pisong rollback naman sa presyo ng sardinas ang ilang manufacturer sa bansa simula bukas unang araw ng Hulyo. Sa anunsyo ng Century Pacific Food Incorporated, partikular na bababa ang presyo ng sardinas na may brand na Ligo at 555. Ayon kay Ronald Agoncillo, Vice President at General Manager ng CPFI Sardines, maliit na hakbang ito ng kanilang kumpanya upang makabawas sa mabigat na pasanin ng mga consumer. Ipinawalang bisa ng korte ang pagiging alkalde ni Alice Guo sa Bamban, Tarlac. Kasunod ito ng inilabas na desisyon ni Judge Liuliwa Hidalgo ng Manila Regional Trial Court Branch 34. Sa 67 pahinang desisyon, pinaboran ng korte ang co-warrant of petition ng Office of the Solicitor General laban kay Guo dahil sa walang kaduda-duda niyang pagiging Chinese na may parehong magulang na Chinese national. Ibig sabihin walang bisa ang kanyang pagiging alkalde mula nang maupo ito sa pwesto sa Bamban. Napatunayan na ito matapos ihambing at magtugma ang fingerprint ng Chinese citizen na si Go Huaping at si Alice Guo na ibig sabihin ay iisang tao lang sila. Binigyang din pa ng korte na ang Philippine passport ni Guo at ang kanyang birth certificate ay hindi sapat na ebidensya upang patunayan ang kanyang pagiging Pilipino. Ang desisyon ng korte ay nagpapahayag na hindi lamang siya disqualified para sa posisyon bilang mayor, kundi hindi rin siya maaring tumakbo sa kahit anumang posisyon sa Pilipinas. Kinumpirma naman ang common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Hanilet Avancanya na ibinebenta na nila ang kanilang bahay sa Davao City. Sa panayam ng DZRH kay Hanilet, sinabi nito na nagdesisyon silang ibenta na ang tahanan ng dating Pangulo dahil wala nang nakatira rito. Dagdag pa ni Hanilet, siya na lang ang nagpupunta sa naturang bahay at hindi na rin siya regular na naninirahan doon. Masakit din anya sa dibdib na sa tuwing pumapasok siya doon ay tanging 4 na kasambahay ang kanyang nakikita ngunit walang amo. Hindi na rin anya siya nakakatulog doon dahil sa mga CCTV na inilagay sa paligid ng bahay kabilang na sa kanilang silid na tinutulugan. Alas 7:23 ang ating oras, may pakiusap si Senator Ping Lacson sa mga kapwa senador na tatayong hukom sa impeachment court na dapat ay umakto at magsalita tulad ng isang judge. Ang tinutukoy ni Lacson ay dapat maging patas at magsalita lamang kung may lilinawin sa defense and prosecution at hindi basta-basta nagbibigay ng opinyon sa kaso dahil nakatutok ang publiko. Payo pa ni Lacson, huwag basta ibasura ang impeachment court ang kaso sa simpleng majority vote. Sinabi ni Lacson na malinaw ang sinasabi ng konstitusyon na dapat matuloy forthwith ang impeachment trial at mandato ng mga senator judge na litisin at magdesisyon sa kaso at dapat mag-asal at magsalita na parang huwes. Paglilinaw pa ni Lacson, ang motion para ibasura ang kaso ni VP Sara ay dapat magmula sa defense team at hindi sa isang senador na nakaupo bilang judge na namumuno sa impeachment proceedings. Formal nang magsisimula ang panunungkulan ng mga bagong halal na opisyal ngayong araw. Napag-alamang higit 18,000 posisyon ang uupuan ng mga nanalong kandidato mula sa pagkasenador hanggang sa municipal councilors. Aabot naman sa 82 ang mga gobernador at vice-gobernador ang mauupo sa local position habang 800 naman ang miyembro ng sangguniang panlalawigan, higit 1,600 ang mga alkalde at vice-alkalde at higit 13,000 naman ang city at municipal councilors. Una na ring naiproklama ng Commission on Elections ang 52 na nanalong party list groups. Alas 7:25 ang ating oras, maging ang Kamara ay nagulat sa naging mabilis na aksyon ng Office of the Ombudsman sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DZRH kay Congressman Joel Chua, chairman ng Committee on Good Government, nilinaw nito na hindi pa sila naghahain ng reklamo sa Ombudsman at ang kanilang ipinadala ay kopya lamang ng resulta ng kanilang investigasyon.
Ayon kay Chua, hindi nila inaasahan ang agad na pag-akto ng ombudsman dahil inakala nila na magsasagawa pa ito ng fact-finding sa kaso. Saka normally po yan, meron pa po munang fact-finding investigation. Ibig sabihin, magkakahala pa po muna sila ng mga ebidensya. Kasi yung kinapi-furnish po namin sa kanila, wala pa po itong attachment ng mga ebidensya eh. Kaya medyo nagulat lang kami. Kasi nung November, kung maaalala po ninyo, may mga pronouncement po si Ombudsman Martires na wala siyang nakikita pang pagkakamali. Now, with this development, bagamat syempre kami naman ay natutuwa dahil ito'y copy furnish lang, wala pang nakatach na ebidensya, ito'y inaksyon na nila agad. Si Congressman Joel Chua. Alas 7:26 ang ating oras, kaugnay niyan. Uy! Tama-tama, nasa linya natin si Uncle Sam. Si Ombudsman Samuel Martires. Ombudsman, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Ay, hello Ka Jerry. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po. Kumusta po kayo? Ito, mabuti. Medyo ano nga lang ang boses. Minamalat. Nako, pareho tayo. Usong-usong ngayon. Usong-usong ngayon. Ngayon nga nagpapasaklolo lang ako dito at hindi ko kaya ng tuloy-tuloy. Uncle Sam, totoo bang kayo'y magre-retiro na o matatapos na ang inyong termino? This July? Oo, kaya nga ngayon July 27, ako'y magre-retiro na bilang ombudsman. Oho. Parang sa picture nyo dito nagpakulay lang kayo ng buhok pero parang batang-bata pa kayo Sa totoo lang, Ka Jerry, marami akong problema, umiitim ang buko. Baliktad pala, no? Umiitim ang buhok pag nagkakaproblema. Okay, ang Uncle Sam, Ombudsman, itong unahin natin dito sa issue kay VP Sara. Yun nga, may mga nagulat nung bigla kayong umaksyon doon sa mga reklamo laban kay VP Sara, samantalang may impeachment kay VP Sara. Ano ho bang dahilan? Ano po bang pinagbasihan ninyo doon sa inyong pag-aksyon na isamon, pasagutin ang Vice Presidente? Napakahabang salaysay nito, Ka Jerry. Kung hayaan mo sana ako magbigay ng konting istorya. Apo. Nung ako ay mahalal, nung ako ay naging politiko tuloy. Nung ako ma-appoint ni Presidente Duterte noong 2018, ang pinakiusap sa akin ng mga justices ng Supreme Court ay bilisan ng investigasyon ng kaso. Okay. So nangako ako sa mga kasamahan kong justices ng Supreme Court na talagang bibilisan ng investigasyon ng kaso, pag-aaralan ko lahat kung paano mapaiksi ang pag-imbestiga ng kaso. So nang ako'y mahalal, pinag-aralan ko lahat yan. Anong sistema? Naabutan nga lang ako ng pandemic. Opo, tama. Sa totoo lang, yung 7 taon na ako'y nanungkulan, 2 taon doon ay inagaw sa amin ang pandemic. Oo nga pala, ano? Okay. Oo. Sa isang organisasyon, o kahit ano sigurong organisasyon, hindi lang organisasyon, sa tao mismo, napakahirap baguhin yung nakasanayan mong ugali. Di ba? Ang nakasanayang ugali sa Office of the Ombudsman ay ang mag-conduct ng fact-finding investigation. Ito ang nakita kong siyang bumabalam o nagpapahibagal sa pag-imbestiga ng isang kaso. So nung ako'y nagsasabi na aalisin ang fact-finding, pag nag-file ng kaso ang isang tao, ang isang mamamayan, laban sa isang kawani, opisyal ng gobyerno, dapat idakit kaagad, walang ng fact-finding. Sa libro natin, sa criminal law or revised rules of court, wala akong nakalagay na fact-finding investigation. Katunayan yan, kung tayo magpa-file ng kaso sa piskalya, sa Department of Justice, diretso yan. Sila ay mag-preliminary investigation. So nung ako ay
napupuno na sa mga kasamahan ko na parang worry sila na alisin ang fact-finding. Parang lahat ang iniisip, ikapakanan ng nasasakdal. Oo, ng akusado. Oo. Ng akusado, oo, ng respondent. Ang ginawa ko ay gumawa, ako na mismo kasi walang tumutulong eh. Aha. Inimlang ko nitong taong ito. Nitong actually ito lang mga May yata. May lang, aha. Aha. Bago lang. Kaya yung bago lang. Kaya yung sinasabi ni Congressman Chua na November last year, ibang sinasabi ko na wala akong nakikitang dahilan para kami mag-conduct ng investigasyon. At noong November, sabi niya, nagagawa pa kami ng fact-finding. Totoo yun. Nagpa-fact-finding pa noong November last year. And in fact, ngayon, may mga cases pa undergoing fact-finding. Pero instructions ko ngayon, ang order ko, tigil na yung fact-finding na yan. Tapusin na. Dakit niyan, diretso na sa preliminary investigation. Kahit sino sigurong law student magsasabi na wala sa libro na magkaroon ng fact-finding investigation. So, anong nangyari? Itong taon nito, yung kaso ni Amy Marcos, diretso yan, preliminary investigation. Dumating yung kaso itong binigay sa amin ng House of Representatives, dinakit kagad, it was given a docket number, diretsong preliminary investigation. Okay. Kung sinasabi ni Congressman Chua na kailangan pa namin mag-imbestiga dahil wala namang ebidensya na nilagay nila doon sa kanilang report, abay maghintay siya kasi sa mga darating na araw, hihingi kami sa kanila ng mga attachments doon sa reklamo. Kasi kung walang ebidensya sila, wala silang nakita mga dokumento, bakit sila nagsabi na ito si VP Sara ay dapat kasuhan ng plunder, malversation at iba pang mga kaso, perjury, kung wala silang mga ebidensya, kung wala silang dokumento. So hihingi kami sa kanilang itong mga dokumentong ito. Sa kanilang manggagaling lahat ng itong dokumentong ito. At ang hihingi namin mga dokumento sa kanila na dapat ibigay sa amin should be certified true copies of the documents that came from these offices na magpapatunay na mayroong plunder, mayroong malversation, mayroong perjury. Ang amin naman dito, Jerry, ano lang, yung determination of probable cause for the purpose of filing an information before the Sandigan Bayan or the regular court. Opo. So wala na, hindi na kayo gagawa talaga ng fact-finding investigation dahil yan na pala naging policy ninyo, Ombudsman. Yes, kasi ito nga nagpapatagal. Nakatagal. Oh, no. Hindi ko nito itatago sa iyo o sa taong bayan. May mga kaso na nakita namin. Fact-finding pa lang umaabot na ng 6 na taon, 8 taon. Mario Josep, ano? Talaga. Totoo po yan. Tama kayo. Nagtuloy-tuloy yan ng preliminary investigation. Baka sa loob ng 1 taon tapos na. Oo. Kaya nga po, okay ho kayo dyan. Okay ho yan. Yung naging desisyon na inyo yan, kung ang pagbabasihan natin ay yung napakaraming pagkakataon na sa fact-finding pa lang ay nilumot na, nagkaugat na yung kaso. Okay, Ombudsman, so dito po ang mangyayari po dito, ngayon ay hihingan ninyo. Nagbigay na ng reply, sumagot na sa inyong summon ang kampo ni VP Sara. So hihingan naman ninyo ngayon ng ebidensya ang Kamara. Ganito, ang mga taong binanggit doon sa report ay 12. Opo. Isa doon ay si VP at mayroon 11
na mga kawani opisyal ng Office of the Vice President at saka DepEd. Opo. So hihintayin namin, mag-submit sila lahat ngayon. Kasi yung binigay na counter affidavit, ay counter affidavit lamang yun ni Vice President Sara. Oo. Wala pa ho yung labing investigador. Yung 11 wala pa ho sagot. Wala pa ho. Aba. Wala pa ho. Pero aalamin ko ka Jerry, mamayang konti, aalamin ko sa mga investigador kung mayroon na. Apo. Dapat meron silang bukod na sagot. Ano? Ang nagtataka lang ako kasi ka Jerry at medyo kuminsan nakakapikon ay bakit sila nagtataka ngayon na binibilisan namin ng investigasyon. Noong araw, nagagalit sila, pati actually ang judiciary, na ang bagal ng investigasyon ng ombudsman, kaya nadadismiss ang kaso namin due to inordinate delay. Oo. Ngayon naman, binibilisan ng investigasyon, sinasabi na bakit binibilisan dahil papaboran ko daw si VP. Yun, yun po. Dahil ako daw ay appointee. Duterte appointee. Apo. Okay. Sa Jerry, kung titingnan lang nila yung mga events na nangyari o ginawa ko mula nang ako ay maging ombudsman, ang pinakauna kong ginawa, I think during the first 3 months of my being the ombudsman, pinakauna kong ginawa ay i-withdraw ang complaint or information that was filed by the ombudsman sa Sandigan Bayan laban kay President Noynoy Aquino. Ito yung tungkol sa mamasapano. Opo. Okay. Pina-withdraw ko yun. May nagsabi ba na ombudsman, bakit mo withdraw yan? Kilaban yan kay Pinoy Aquino. At ikaw ay Duterte appointed. Nang dinismiss ko ba yung kaso, bribery case ni Laila de Lima that was filed by Kerwin Espinosa, nang dinismiss ko ba, may nagsabi ba? Si Senador de Lima nagsabi ba na, ombudsman, ba't hindi di-dismiss? Appointed ka ni Digong. At si Digong ay galit sa akin. Alam mo yan ng buong eskwela natin na galit sa akin si Digong. Wala. Nung kinasuhan ko si Secretary Duque, isa sa paboritong cabinet member ni Digong, may nagsabi ba sa akin na bakit mo kinakasuhan ang isang paboritong cabinet member ni Presidente Duterte? Nang kinasuhan ko ba si Lloyd Lau tungkol sa Farmally, may nagsabi, bakit mo kinasuhan yan? Ibata din yan ni Digong. Nang tinanggal ko yung overall deputy ombudsman na inappoint ni Duterte, tinanggal namin dahil because of his involvement sa Farmally. Tinanggal namin sa serbisyo. May nagsabi ba, bakit mo tatanggalin sa serbisyo yan? I-appoint ni Digong yan, pareho lang kayong ma-appoint ni Digong. Wala. Kung ngayon dito kay VP Sara, minamadali lang sinasabi. Kaya kung minamadali dahil i-dismiss ko. Bakit pa kami pinangungunahan na i-dismiss yung kaso? Opo. Kaya yun ang pag pabor sa kanila, hindi ako Digong appointee. Pag hindi pabor sa kanila, nakikita nila, ako appointee Digong kayo. appointee. Oo nga. Opo. Gusto pang liwanagin ito ka Jerry. Opo. Para malaman din ng taong bayan. Tama po. Mula nang ako inappoint ni Digong bilang Associate Justice ng Supreme Court hanggang sa ako'y naging ombudsman, ni minsan ay hindi ako kinausap o tinawagan ni Presidente Duterte tungkol sa isang kaso. Hindi siya tumawag kahit sinong kamag-anak niya, kahit sino sa mga cabinet members niya, katulad ni Mijaldea, Salpanelo, Abungo. Walang tumatawag sa akin na ombudsman. Sabi ni Presidente, ito daw kasuhan mo. Ombudsman, sabi ni Presidente, ilibre mo raw itong taong ito. Walang ganon. Opo. O ganon yung para sa pananaw ko ito, Opo. Ganon yung pananaw ko, yung pagkadisente no na tao, pagkadisenteng opisyal ng pamahalaan si Pangulong Duterte. Opo. Hindi siya nakialam sa trabaho ko. Opo. Okay. Pinangatawanan niya, yung sinabi niya sa akin na just do your job.
Just do your job. Opo. Okay. Ombudsman, kung halimbawa ngayong makasagot na itong iba pang mga kasamahan ni VP Sara at hingan na ninyo ng ebidensya naman ng Kamara, ano hong magiging disposition doon ng Ombudsman sa harap ng meron namang impeachment din na inaasahang gugulong anytime soon? Kami kay Jerry ay hindi nakikipag-agawan sa Senado, sa Kongreso tungkol sa impeachment ni VP Sara. Opo. Sangayon lang sa binigay sa amin ng Constitution and pursuant to existing jurisprudence, ang amin lang pwedeng gawin dito ay mag-imbestiga. Okay. We cannot prosecute. Dalawang bagay kasi yun, to investigate and to prosecute. Opo. Kami hanggang investigasyon lang kami. Hanggang investigasyon lang kami. Dahil yun lang ho ang binigay sa amin na powers ng Constitution. Oo. Tungkol sa isang impeachable official. Lang kami. Dahil si VP Sara ay impeachable official. So hindi rin kayo hahantong sa magpa-file ng kaso sa Sandigan Bayan kahit na may makita kayong mga ebidensya. Hindi ko kayo pwedeng mag-submit ng ganon. Hindi rin, Jerry, kasi na yung papasok kami sa tinatawag na landas ng prosecution. Opo. Na bawat hindi namin pwedeng gawin. Pwede lang kami mag-prosecute kung ang isang impeachable officer ay na-convict na ng impeachment court. Ayun, oo. So hanggat si VP Sara ay hindi na-convict ng impeachment court ng Senado, Opo. hindi kami pwede mag-prosecute. Hanggang investigasyon lang kami. Opo. Kung makita po ninyo yung mga ebidensya ng Kamara na, wala namang saysay itong mga ebidensya ninyo, pwede nyo po bang i-dismiss naman? Sa nangyayari ngayon kay Jerry, hindi kami magdi-dismiss ng kaso. Lalo na sa nangyayari ngayon na lahat ay pag medyo pabor kay VP Sara, sasabihin nila pinapaboran si VP Sara. Ano kaya ang pinakamaganda naming gawin, di ba? Opo. Siguro manahimik ka lang muna kami. Magpatuloy ng investigation, tingnan namin. Kasi ito'y makaka-apekto ito sigurado sa impeachment eh. Opo. Ang pinagtataka ko lang namin sa ombudsman, kung alam nila na ito ay it will affect the impeachment proceedings, why in the first place did they furnish us a copy of the committee report? Alam nila yon na lahat ng committee reports ng Senado o ng ng House of Representatives ay nag-iimbestiga kami. Sa akin 7 years sa ombudsman, siguro mga 6 o 7 committee reports na binigay sa amin at inimbestiga namin. Alangan naman itong kay VP Sara palampasin namin, hindi namin imbestigahan. Lalo na naman sinabi, kasi digong tao ni digong yan kaya hindi niya imbestigahan. Oo. So, wala kayong malugaran. Sala sa init, sala sa lamig. Parang gano'n ang sitwasyon ninyo. So, ang dapat pala dyan ay hindi na kayo kinapi-furnish ng Kamara dahil may impeachment naman. Dapat. Kasi bakit nga ba kami kinapi-furnish? Para maraming kang pwedeng isipin dito ka Jerry, pero mahirap na Kahit sabihin Apo. Kaya nga sinasabi ko na lang, parang biro ko na lang, binigyan kami ng kopya para gawin namin paperweight, para gawin namin scratch paper, di ba? Yung gano'n Apo. Pero kung tutuusin, kung pag binusisi mo ng husto, bakit kami binigyan ng kopya? Baka pagdating ng araw, sasabihin nila ay hindi makausad ang impeachment proceedings dahil ang ombudsman nag-iimbestiga Hindi makausad dahil nag-iimbestiga, kailan hintayin namin? Hindi po pwede yun. Magpatuloy ng impeachment, wala kaming pakialam dahil trabaho yun ng Senado, trabaho ng impeachment court,
kami naman ay patuloy at tahimik na ipagpapatuloy ang investigasyon dito sa kasong ito. Opo. Well, Ombudsman, maraming salamat po sa oras na ibinahagi ninyo sa amin. Magandang umaga po. Good luck po sa inyo. Magandang umaga ka, Jerry, at yan yung mga tagapakinig. Magandang umaga po. Ombudsman, si Uncle Sam. Ombudsman Samuel Martires. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:45. This time check is Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng amateur and professional photographers na lumahok sa PAGCOR Photography Contest 2025 na may temang Infrastructure for Economic Development. Formal na binuksan po itong pa-contest na ito noong pang February 1 at bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur and professional Filipino photographers na may edad na 16 na taong gulang pataas. Ayon kay PAGCOR Chair and CEO Altenco, layo ng mga photo contest na ito na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highways, tulay, seaports, airports at iba pang may kinalaman sa pagunlad ng ekonomiya. Maaaring magsumite ng photo entries sa ilalim ng 3 kategorya, conventional, mobile at drone. 8 grand winners ang pipiliin ng PAGCOR. Hanggang July 31 na lang po ito, kaya't magsumite na kagad ha. At nagbababala din po ang Philippine Amusement and Gaming Corporation sa lahat sa mga laban sa mga illegal offshore gaming website na nagpapanggap na lisensyado o aprobado ng ahensya. Ayon po sa PAGCOR, ginagamit ng mga naturang website ang logo mismo ng ahensya at naglalabas pa ng mga peking lisensya upang linlangin ang publiko. Kabilang sa mga site na pinangalanan ng PAGCOR, naku, ang dami nito. ifisbetcasino514.com, OG777 online gaming. Naku, ang dami ho nito. Tingnan po ninyo yung website ng PAGCOR. Official website ng PAGCOR at para matukoy ninyo kung ano talaga yung mga lisensyado, tunay. Ito raw pong mga platforms na ito, these platforms are not authorized to operate under any PAGCOR issued license. Ayon po kay Chairman Altenco. We want to make it very clear that the use of PAGCOR's name and logo by these sites is a blatant disrespect to the agency and poses a threat to the public. Kaya kailangan daw pong maging mapanuri ang publiko at tiyaking lehitimo ang anumang gaming site bago lumahok. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Ay! Ating Annabel Tapalya, magandang morning. Kumusta ba si Katoy B? Si Engineer Carlos John Mercado ay si Ambo Santos ng PLDT ay meron daw elementary reunion batch 84 sa Santa Isabel Elementary School, Malolos, Bulacan sa July 6 at Lolo Kiko's Event Place sa Malolos, Bulacan. Ayan, batch 84 ng Santa Isabel Elementary School, Malolos, Bulacan. Ay pumunta na kayo, sabi ni Ambo Santos ng PLDT. Doc Tony Liachon, magandang morning. Happy birthday daw kay Lily Bear, daughter of Dr. Vanna Liachon and Dr. Jolo Panaligan, na ngayon ay nandyan sa London practicing doctors. Tinumo nga naman sa London pala nagpa-practice itong mag-asawa, si Dr. Vanna and Liachon and Dr. Jolo Panaligan. Yan. At happy birthday to Sian, daughter of Mayor Doy Liachon. Mayor Doy, kamusta na ba? Mayor Doy Liachon, baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Diba, Kuyang Elmer Ngo? Si Kuyang Romel City naman ay nagpapaalala diyan sa ASEA, naku, napakagandang puntahan. At kung pupunta raw kayo, ay napakagandang ang sakyan ninyo ay itong all-new Cherry Tigo Cross ng Cherry Auto Philippines na wala pang 1 milyong piso.
sa presyong 998,000 pesos. Ang all-new Tigo Cross ay isang crossover SUV. Mayroong 1.5-liter 4-cylinder engine paired with 9-speed CVT transmission para sa mas swabe at fuel-efficient na drive. Sa loob ng Tigo Cross ay mayroong sporty bucket seats at dual 10.25-inch multi-information and infotainment display. At dahil hindi rin nagpapahuli sa teknolohiya ang Cherry Tigo Cross, meron din itong Apple CarPlay at Android Auto compatibility. Mas kumbinyente lalo na para sa inyong long-distance road trips kasama ang mga mahal sa buhay. Para naman sa inyong peace of mind at worry-free ownership, ang all-new Tigo Cross ay may 5-year bumper-to-bumper warranty, 3 years of free roadside assistance at 3 years of free preventive maintenance service o PMS. Kaya naman ba ang iniintay? Tara na! Biyahe na! Pumunta na sa pinakamalapit na Cherry Auto Philippines sa inyong lugar. Update tayo sa gumuhong dike dyan sa Navotas. Naku po, ang daming pinahihirapan ito. RH23, Edwin Duque. Kami in, Edwin! Kanyari, samantalang humupa itong tubig baha dito sa malawak na barangay ng San Jose. Kung saan ay lumubog itong maraming lugar dito noong araw ng Sabado at umabot pa hanggang kahapon dahil sinabayan ito ng high tide. Tinamaan, kararating lang ni Aling Minda Rosele, ang may-ari ng bahay kanina. At hindi ito ay mabuti na labang at wala sila nung bumuo yung pader na nasa likuran ng kanilang bahay. Hindi pala mismong dike itong gumuho ka, Jerry. Pader ito ng pagitan ng shipyard na paggawa ng barko. Yung ilog nito ay doon pabanda sa bandang kaliwa. Kumbaga, pag matapos magawa yung barko dito, yan na pinapagulong papuntang ilog. So, hindi sa mismong dike. Pader ito na alas tuwapot din. Yung tigre doon sa kanilang mga atip, bumigay na sa tagal na raw ng dekada na. Naku po. Bumigay, no? Hindi lang pala ito ngayon nangyari. Meron ding nangyari nung mga nakaraang taon. Tinamaan ng troso. Alam mo ba yung troso na ginugulungan ng barko? Kapag tapos na pinapagulong papuntang tubig sa ilog. Yun naman daw ay tumama rin sa pader noon. Kaya pero mas malalim daw ngayon dahil dati nabutas ito, bumuho. Kaya 46 family. Base sa record ng nabutas sa NGOs, 46 family ang nasa mga evacuation center ngayon, 189 individual, habang tuloy-tuloy yung paglagay ng sandbagging ng DPWH na siyang katulong naman ng LGUs. Ayon dito kay Ginoong Manny Arcela, ang district engineer, ay kagabi ay nagtuloy-tuloy sila sa paglalagay ng sandbagging at nakita nga natin ngayon, meron munang plywood na inilagay para zero, walang makapasok na tubig bago yung sandbagging. Kaya hindi natibag at inaasahan nilang magdadagdag pa para mas lalong itibay yung pinaka-pader. Kasi kung high tide, malakas yung impact ng tubig. Pero kung walang high tide, walang tubig yung side ng pader. Kaya bago mag-high tide ngayong araw, dapat ay, mas titibayan pa. Pag high tide, tsaka pumapasok ang tubig. Tsaka pumapasok yung tubig. Kaya lang ito, may nagte-text taga diyan sa Tansa. Si Ate Pearly Dimla, sabi niya, lubog pag high tide dito sa amin sa Tansa Navotas. Sana maayos na yung Tansa Tangos Navigational Floodgate. Sabi ni Ate Pearly. Iba pa 'yon, bukod pa 'yon. Yan ang mga Tansa Dos. Yan ay dahil sira pa rin, hindi pa rin napapagana yung navigation. Yung navigation gate. Oo. Kaya yung tubig na galing Manila Bay, Jerry, walang nakakapigil. Ayun nga. Hindi mayangat yung bomb. Tapos dumagdag pa nga yung nasirang pader na yan. Yung nasirang pader, hindi naman apektado yan dapat na navigation gate dahil malayo na. Pero dahil high tide, pumapasok ang tubig. Yung tubig, yan iba dahil sa lakas ng current ng tubig noong araw ng Sabado ng umaga na umabot ng 2.0. Pero ngayong araw ay 1.7, hindi ganong kataas, pero pinag-ingat pa rin ng naputas LGUs ang mga residente na hanggat maaari ang unang bumalik sa lugar, manatili sa mga evacuation center. Yung pinakabigi talaga ng ilog, yun ay level ng tubig noong araw ng Sabado, kaya yung mga tao nakatira sa loob at labas ng Adige, doon sila sa Adige nag-standby, yun ang pinakaligtas na lugar. Pero lubog yung kanilang mga manukan, ang daming manok, mga panakpong, mga Texas
Halos lubog daw lahat yun, pati mga alaga-alaga pa, kaya nasupresa sila. Ang pinakaligtas sa lugar nila noon, yung dike na namamagitan sa ilog at sa barangay na binaha dito sa Nabutas. So, ngayong araw ay tuloy-tuloy pa rin yung tulong ng Nabutas NGO sa pagbibigay ng tulong doon sa mga naapektuhan. Habang iba naman ay nagsipagbalikan na dahil medyo mababa tubig, pero tayo sa kanila hanggang andyan pa rin yung high tide ay manatili muna sa evacuation center para mas ligtas yung kanilang kalagayan. Wala pa rin dito sa Nabutas, Aris 23, and Lindong Kitakulat sa Tisa Race, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edwin. Oy, Ka Jerry Labasan, kumusta ba mga local officials dyan sa Laguna? Sila ba ay nag-oath taking na? Dito raw ho sa Eastern Metro Manila ay manunumpa na ang mga bagong halal na alkalde. RH52 Eniel Parosa. Kami na Eniel! Magkakasunod, Jerry, na manunumpa sa kanilang lokalidad ngayong umaga itong mga bagong halal na opisyal, lalo na mga alkalde dito sa Eastern Metro Manila. Una dyan, itong last termer na si Pasig City Mayor Vico Soto. Nasusunta na nagbabalik na mayor ng Mandaluyong naman na si Menchi Apollo sa Mandaluyong College of Science and Technology ngayong alas 8 ng umaga. Bagong Marikina Mayor Maan Chidoro at last termer din na si San Juan City Mayor Pasi Zamora sa Phil Oil Center mamayang alas 10 ng umaga. Dito tayo sa temporary City Hall ng Pasig sa Bridgetown, Barangay Rosario, kung saan nauna nang nakapanumpa ang mga konsehal sa unang ikalawang distrito ng Pasig, maging sina Vice Mayor Dodot Jaworski at Lone Pasig Representative Roman Romulo sa harap ni Pasig City Regional Trial Court Executive Judge Honorable Achilles Bulawitan. Si Judge Bulawitan din itong magiging saksi sa panunumpa ni Mayor Soto na ngayon ay tinatawag na sa stage. Ganon. Si Bossing Vic ba manunumpa din? Eto, nakikita ko eh. Ay, alam mo naman yan, supportive parents. Si Bossing. Filing pa lang ng COC eh. Andun lagi. Oo, at saka alam mo si Bossing Vic mapagbiro yan eh. Kapag tinututukan ng camera ng mic ng media, lagi siyang may t-shirt. Si Mayor Vico Soto raw ang susunod na leader ng Republika. Lagi pinapagpag ng kanyang anak. Talagang joker ang kanyang pwede talaga. Baka hindi lang pang mayor itong si Vico, ano? Pero sa ngayon, focus nila itong ceremonial turnover ng long-term plans sa Pasig na sinundan ng 3 araw na executive briefing. Maliban kay Mayor Vico, 14 ang elected officials ng midterm poll sa Pasig. 11 sa kanila ang incumbent officials. Kanilang na si Mayor Vico Soto. Abangan natin kung paano siya mamuno sa kanyang huling termino. Si Bossing Vic ang tagahawak ng binabasa ni Mayor Vico. Sa kanyang panunumpa. At ito, yung kanyang mother, siyempre. Siyempre, katabi si Connie Reyes. Malalaman natin kung paano mag-play out itong last term ni Mayor Vico Soto at kanyang plano matapos itong kanyang huling 3 taon sa Pasig. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa Ding Race. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Paringat, take it away. Sa panahon ngayon. Kumalat itong weekend Kumalat itong weekend na meron ng napiling papalit kay Secretary Jay Ruiz ng Presidential Communications Office at ang nabanggit na pangalan ay si Dave. Ipangalan si Dave Gomez. Si Dave Gomez, dati hong mamahayag ng Philippine Star at naging may humawak ng mataas. Hanggang ngayon yata. Hanggang ngayon yata ay nasa Philip Morris itong si Dave Gomez. Kung si Dave, okay din. Isa ring galing sa media at nakasabayan natin sa pagko-cover dati dyan sa Malacanang sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Ayaw mo ba, Dave? Ayaw mo? Lumabas fake news pala ito, sabi ni mother namin din Happy 49th birthday at oath-taking kay Bing Solis ng radyo natin Romblon na muling nahalal na board member ng Sangguniang Panlalawigan. Yun! Bye!
Bye-bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! goes on long after the thrill of living is gone. This time check is